Ayo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Banat Kapanig TV at ito ay pinamagatang Just In, matindi ang bookingan sa palasyo. Senator Bato, kumalas na. Mabigat. Kasi may bigat yung nakalagay doon sa title niya. Mabigat ang paratang Tamba PBBM. Masyadong umiinit ngayon si Senator Bato. Talagang nag-iinit siya sa nangyayari ngayon, no? Kasi syempre sa mga issues ngayon is nababalita si Senator Bato dahil nga dito sa ICC kasi damay din siya eh. 'Di ba? Yun nga yun. Pag hinabol si FPRD, pati siya, madadali din. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kapanig TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Po, no, si Pangulong Marcos po kumurap dito po sa hamon ni Senator Bato na sinasabi niya na magpakalalaki ka. Sabihin mo talaga kung ano talaga ang ICC. Ito ba ay welcome sa Pilipinas? Ito ba ay pinag-uutos niyo na ba na kami ipakulong talaga? Yan po ang matinding hamon ni Senator Bato. At na bago po ang tono, no, at tayo po ay nagduda nung pong naglabas na yung House of Representatives ng resolution na gustong papasukin yung ICC. At ito po, nung pagkatapos po ng resolution, iba na po sinasabi ng ating Pangulo. Di ba? Ano na po yung sinasabi ng ating Pangulo? Ito na po yung sinasabi niya, pag-aaralan na. Mula po sa wala silang jurisdiction, mula po sa hindi tayo makikipagtulungan, bigla pong sinabi ng Pangulo na pag-aaralan na. In fact, napakarami pong mga vlogger at mga supporter ni PBBM na nagsasalita na papasukin na yan. Bakit natatakot? Kung walang kinatatakot, di papasukin. O ngayon po, tapos sunod-sunod po yan eh. Sinabi po ni Roque, hindi naman po nila mapabulaanan, wala pong nagsasabi na nagsisinungaling si Roque. No, sinabi po ni Roque na narito na yung ICC. At sinigundahan pa po yan nito ni Senator Trillanes, dating Senador Trillanes, no, na nagsabi na yung ICC po ay nag-iimbestiga na, malapit na ang imbestiga. Nagdidiwang po kayo lahat eh. Yung mga supporter ni BBM nagdidiwa, malapit na magkaroon ng katarungan, mga ganun. So, ito yung ibig sabihin dito, no? Kasi dati nagsalita si PBBM yung about sa ICC kung papapasukin ba dito is ayaw ni PBBM na wala silang jurisdiction dito, ganto ganyan. So ngayon, ang nangyayari is nag-iba na ang ihip ng hangin. Parang pag-aaralan na. So ibig sabihin ng pag-aaralan na may posibilidad na maaaring papayagan na pumasok ang ICC rito. 'Di ba? Kasi ganun yan eh. Ganun yung pagkakaunawa sa pag-aaralan na. So, syempre, yung mga anti-Duterte, yung mga sinasabi nga ni Sir Badong is natutuwa dahil makakapasok na ang ICC dito. No? Ganun nga ang inaano nila is mapaparusahan ang dapat parusahan. So, ano ba ang kinagagalit ng lahat dito sa nagawa ni FPRRD? 'Di ba? So sad lang. Alam nyo, para sa akin, ito'y opinion ko lang. Hindi ko pinagtatanggol ang Duterte, hindi ko pinagtatanggol ang Marcos. Parehong matimbang sa akin ang dalawang apelyido na yan. Parehong mataas ang respeto ko sa mga apelyido na yan. Hindi ako pro Marcos, hindi ako pro Duterte, pero inirerespeto ko ang mga pangalan na yan. No, apelyido, ganito. Ang sa akin lang, ano ba ang ikinagagalit nila doon sa mga nangyari at dapat kasuhan si FPRRD sa mga sinasabi nilang nangyari? Is yung about ba sa war on drugs? Nandudo na tayo na medyo ang nangyari is maraming mga adik-adik ang nawalan ng buhay. No, 'di ba? Dahil saan? Ilang taon silang ganon, pumasok sa ganong trabaho, pumasok sa ganong hanap buhay, is naging illegal, dumami, may mga kabataang naging nalulung. 'Di ba? Paano kung isa ang mga anak nyo doon sa mga nalulung?
na alam nyong dahil doon sa adik-adik na nagbubuyo sa kanya, di ba naging biktima rin ang anak nyo kung sakasakali? Matutuwa ka ba bilang magulang mo, ay bilang magulang niya, na nakikita mong nagiging adik-adik ang anak mo dahil sa mga drogang kumakalat sa kalsada noong panahon dati ng iba't ibang presidente na hindi masolusyon-solusyonan. Di ba? So dumating si FPRRD is kahit papano is sinulusyonan niya yung mga nangyayari. Yung kumakalat na droga is hindi naman talaga napigil, nabawasan. Hindi na siya ganun karami katulad ng dati. Kaya pagdating ng administrasyon ni PBBM is naging konti na lang yung naging kaso ngayon yan. So, parang yung mga natitira na lang sa kay FPRRD dati ang natira ngayon. Para sa akin, malaki yung naitulong ng war on drugs dahil marami ang nagbagong buhay dito sa Pilipinas. Marami ang natakot bumalik sa ganyang bisyo at nabawasan ang mga taong gumagamit ngayon yan. Hindi na ganun ka-viral ang bisyong yan dito sa Pilipinas dahil nga nabawasan na. O sige, pagpalagay natin may mga taong nategi kasi nga dahil ayaw nilang tumigil, nanlaban, talagang hindi naman lahat kasi yun pakana ni FPRRD, wala naman siyang ano dyan eh. Ang nangyayari kasi dyan, halimbawa ikaw is gumagamit ka o nagtutulak ka. Kung nagkaroon ng war on drugs noon, syempre yung may hawak sa kanila natatakot yun na pwede silang ikanta kung sakaling mahuli sila ng pulis. So ang nangyayari doon sa mga natetegi ng mga pusher na maliliit, no? Yung nababalitaan nyo, uy, nangyari si ganito. Malamang sa akin, sa isip ko lang, yun yung mga taong may hawak sa kanila dati. Kasi naging mahigpit eh, walang mayaman, walang mahirap, walang ano, lahat. So kaysa mahuli sila, is yung mga matutunog ang pangalan na gumagamit ng ganun, yun ang pag-iinitan. Kaya hanggat maaga, is pinatatahimik nila. Sila na yung nagpapatahimik, yung mga taong may hawak sa kanila. Ngayon, syempre, maibibintang ngayon kay FPRRD o maibibintang sa mga kapulisan, yun nangyayari. Hindi ba kung mapapansin nyo? Ganun yan. Pero ang laki ng nabawas, malaki na itulong, naging tahimik tayo noong mga panahon na yon. Ibig sabihin, hindi ganun lumaki ang problema ng droga. Maraming napilay, maraming nawala. 'Di ba? Ang problema lang kasi diyan, may mga inosenteng nadamay. Yung iba yung kailangan may mahuli lang. Ganto, yun lang ang nagpapangit doon. Pero sa akin in kabuuan, wala namang masama wala namang masama na dinulot yung yung war on drugs niya. Nakatulong pa. Marami nga akong nakikitang mga adik-adik dito sa amin dati. Kaya alam nyo, may mga trabaho na silang mahusay. Ang tatabanan nila. Kinalimutan na nila yung mga ganyang drugs na bisyo. Naghahanap buhay na sila, nag-online selling sila, 'di ba? Nagtatrabaho na. Nakakatuwang tignan. Ang laki na naitulong sa kanila noon. 'Di ba? May mga warrant of arrest pa. Doon po nag-react si Senator Bato. Dahil po before nito, sinasabi po ni Senator Bato na nagkausap sila. Sinabi po ni Senator Bato kasi puta kalat na naarestohin na sila. In fact, kinote niya si Trillanes, no? Kaya sabi niya, walang saksakan sa likod. Ha? Para alam namin, magpakalalaki ka. Pangulong Marcos, sabihin mo talaga sa amin kung pinapasok mo ba o hindi. Yan po yung topic natin kagabi, no? Be man enough, no? Na wala na paligoy-ligoy, wala na saksakan sa likod. Na kay PBBM kasi ang access niya kung papapasukin dito yan eh. Isang utos na ni PBBM yan. Isang payag niya lang yan, magpapasukan na yung ICC dito. Okay, yan po talaga yung totoo. Ngayon pong umaga, medyo nanginginig-nginig pa po si Pangulong Marcos nang sinasagot niya yung mga reporter. Eto na po, no? Balik na naman tayo sa no to ICC. Ayan yun eh. Ayan, no? Let me say this for the 100th time. I do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. I consider it as a threat to our sovereignty. Ang linaw po nito, ha? I do not consider, ulitin ko lang, I do not recognize the jurisdiction
of ICC in the Philippines. I consider it as a threat to our sovereignty. Therefore, the Philippine government will not lift a finger to help any investigation that the ICC conducts. Okay. However, as ordinary people, they can come and visit the Philippines, pero hindi kami tutulong sa kanila. In fact, binabantayan namin sila, making sure, dito po ako nagiba, no? Binabantayan namin sila. Ibig sabihin, narito na sila. And, in fact, binabantayan namin sila, making sure that they do not come into contact with any agency of government. We do not recognize your jurisdiction, therefore we will not assist in any way, shape, or form in any investigation that the ICC is doing in the Philippines. Yan po. Ako sa tingin ko, no? Ito po sa tingin ko, ito po yung direct reaction niya dito sa matigas na pahayag ni, kasi hindi na mga binitawan ni Senator Bato. Para alam namin kung anong susunod namin ikikilos. Hindi po sinabi Senator Bato na pag pinapasok nyo talaga yung ICC, magtatago kami o kami ay kung ano, para malaman namin kung ano yung susunod naming ikikilos. Alam niyo po, bat po ng atake ngayon, no, si Pangulong Marcos. Hindi naman po yan, kagagawan din po nila yan. Kasi, alam nyo, in fairness, napakaswerte po ng Pangulong ito. Wala pa po tayong major na mga bagyo, wala pa tayong major na mga sakuna, wala pong pandemya, no? Ang nakakabwisit yung mga tauhan nyo Pangulong Marcos, lalo na yung kamag-anak incorporated nyo na dahilan talaga ng lahat ng kaguluhan. Alam niyo po kung kayo talaga mga loyalist, mga Marcos loyalist po, maraming Marcos loyalist pa dito Alam niyo sa totoo lang, no? Magtapatan tayo. Alam niyo naman kung sino sumisira sa mga Marcos ngayon. Kung ipagtatanggol niyo pa rin yung sumisira sa mga Marcos, talagang ganyan. Yung pagbabago-bago ng desisyon ni PBBM na yung dati ayaw niya ganito, ngayon parang pag-aaralan. Alam ko minsan parang may nag-uudyok na lang talaga Diba, sinabi ko noong nakaraan, mas malakas talaga ang bulong. Yun ang nagpapahamak sa kanya yung mga bumubulong sa paligid niya. Diba? Kasi nga syempre, alam na malaking threat ang mga Duterte. Lahat yan nagiging suma total lang yan sa eleksyon sa 2028. Malaking threat ang mga Duterte sa 2028, si VP Sara. Kaya hanggat maaaring mapigilan, kasi nga si Bongbong Marcos is nakapasok bilang presidente nitong 2022. Diba? Ngayon, hindi na nila papayagan na may makapasok pa uli na kokontra sa mga gusto nilang mangyari. So, kapag nawala ang Duterte is papatakbo nila yung gusto nilang patakbuhin na kayang-kaya nilang mahawakan sa liig. Parang ganun lang nangyayari. Yun lang ay opinion ko. No, opinion ko lang naman yun. Ngayon, kung may mga opinion kayo, is pwede nyo naman ding sabihin kung ano yung nararamdaman nyo. Diba? So, si FPRRD, nagsalita naman siya na okay lang, naimbestigahan siya. Hindi naman siya natatakot. No? Kaya sinasabi ng iba, natatakot kayo sa ICC kaya ayaw niyo papasukin. Nagsalita na si FPRRD, haharapin niya lahat yan. Hindi siya natatakot. Malamang napanood nyo rin naman yan. Alam nyo rin naman yan. No? Kaya ako siguro kung maging guilty siya o hindi, kung ano yung desisyon, tatanggapin niya naman siguro yun. Di ba? Alam nyo na walang kaguluhan na to kung hindi dahil dyan sa mga sumisira sa mga Marcos loyalist kayo. Sabi nga ni Senator Amy, hindi naman Marcos yan. Yun po, yung hindi Marcos na pinagtatanggol ng mga Marcos loyalist, yun mismo sumisira sa mga Marcos. Simple-simple lang po, lahat po yan nagugat. Ito ang wish nyo to nung araw Nung nagka-unit team, gusto nyo na kagad biyakin dahil wala kayong tiwala sa mga Duterte. Ayaw nyo maging presidente si Sara sa 2028. Gusto nyo kagad tablahin. Di ba ito yung wish nyo? Yung magkabitak na yung unit team. Huwag kayong mag-wish ng mga alanganin. Ngayon nyo na-realize, no, na yung pinakamalakas ninyong kaalyansa, tinabla ninyo yung mga Duterte. Yun lang. Ngayon, hirap na hirap kayo. Atake kayo kabi-kabila. Nagtataka kayo siguro kung bakit kayo atake kabi-kabila. Yung pinakamalakas ninyong kaalyado, tatablahin nyo, anong klaseng pamumulitika yan? Dati, laging dilawan lang ang mga antay, no? Yung mga laging laman ng mga kumukontra sa gobyerno. Ngayon, no? Magkasama sa isang team, talagang sila na yung nagkakaroon ng kontrahan. Po ay very amateur. Hindi po gagawin ng mga Marcos yan. Tignan nyo si Aimee, yan, matalinong Marcos. Pero yung mga Romualdez na wala namang buhat nung nagsimula, kailan ba nakilala yung mga Romualdez nung naging asawa ni Marcos magtapatan tayo. Nung napangasawa ni Imelda si Marcos, doon lang po, hindi katulad ng mga Marcos, mula tatay, talagang politiko. Okay.
sa totoo lang po, yung Kamag-anak Incorporated, parang bigay na yan. Pucha, huwag nyo sabihin kaya nananalo yan dahil hindi sa Romualdez, dyan sa lugar nila. Okay, kaso it's too late eh. Tinablan nyo na eh, para kanino? Tinablan nyo si Sara Duterte para kay sino kunwari para kay Franz, di ba? Pinagtanggol nyo si Franz Castro, ipinagpalit nyo si Franz Castro kay Sara Duterte. Wala pa ilang buwan pa lang nirarally na kayo ni Franz Castro. Sino nagrarally ngayon sa Batasang Pambansa sa Congress? Si Franz Castro. Hindi na raw siya kasi nai-spoil. Namumuno ngayon na rally laban sa inyo. Laban sa Kongreso na nagsusulong ng tsa-tsa. Hindi kayo marunong pumili, hindi nyo kayang i-appreciate yung mga kakampi nyo. Napakasama po ng manalo lang kayo, tablahin nyo na yung pinakakakampi nyo. Pucha, kung tutusin nga eh. Ako ngayon ko lang sasabihin to eh. Baka nga yan talaga nagpanalo sa inyo eh. Yung mga Duterte. Tapos nanalo lang kayo, tablahan na. O asa na ngayon yung mga ano nyo? Di mayak-maya kayo ngayon. Mayak-maya kayong kabado sa mga militar, kabado sa kung kanino, yung mga pinagtiwalaan nyo. Pucha, anytime. Nakita nyo na yung mga dilawan? Anytime. Naghihintay lang yan na tirahin din kayo. Pinagpalit nyo yung mga dilawan kakamping sa mga Duterte. Ang mga Duterte, makikipagpatayan para sa inyo. Asa na ngayon? Pinagpalit nyo yung mga dilawan kakamping tsaka makabayan black. Puta, anytime, titirahin din kayo. Yan ang katotohanan. Naku, tsaka yung mga yon talagang kilala na natin talaga na sila-sila lang eh. Parang ang gusto lang nila is makubkub talaga yung Siyempre, yung mga ginagawa nila is hindi na nila magawa. Ngayon, medyo nakakakilo sila kahit konti. 'Di ba? Yung mga alam nating mga dating kontra. Lalong-lalo na ngayon tinatabla na ngayon ng mga Duterte, 'di ba? So, kapag nagtagumpay yung mga yon, yung mga dilaw, pink na ganyan na tablay ng mga Duterte, walang unang-unang matutuwa diyan kundi sila lang. Oo, sigurado 'yan. Real talk po tayo. Kagagawan nyo rin yan. Baka merong mga dilawan tsaka mga kakamping na nagpapanggap na Maka Marcos eh. Yung mga loyalists. O para masira, malay mo sila yung umaano, di ba? Na nambubuyo, ganyan. Hindi kayo matatag ngayon. Tignan nyo nga yung mga vlogger nyo, tarantan-taranta. Mga welcome na niyan yung ICC. Welcome na ICC. Makukulong ka na, Duterte. Asa na ngayon? Bumaliktad kayo ngayon. Nanggigil na si Bato eh. Huwag tayo magsaksakan sa likod. Alam mo yung mga PMAyer, katulad ni Bato, no? Mga po yan, kabalyero po yan, no? Yung po yan, yung mga Ginoo. Sa kanila ang salita, parang pagtataga sa Bato. Hindi naman po tinawag na Bato yan dahil lalabya-lamya eh. Hindi ba na-realize kung bakit Bato ang pangalan yan? Hindi yan tinawag na Bato dahil malamayang tao. Nakita nyo lang siguro na patawa-patawa lang. Si Duterte, aasahan si Bato kung sa tingin nyo lalamya-lamya. Na ano kayo ni Bato, na-real to kayo. Magtapat ka, magpakalalaki ka, sabihin mo sa amin kung papapasukin mo ICC o hindi. Okay na yan. Kayo na nagpanalo kay Duterte. Sige. Alam niyo po, performance po yung sinusukat ng tao. Marami po nanalo. Si Pinoy nanalo. Kumusta ang performance ni Pinoy? Wala. Si Erap nanalo. Kumusta performance? Si Cory, binoto. Binoto lang hindi nanalo. Kumusta ang performance? Sa performance kayo magbatay. Kahit na, totoo naman nanalo si Marcos eh. At saka ang nangyari kasi niyan, maraming supporter ang mga Duterte, maraming supporter ang mga Marcos. Ngayon na nagkaroon ng botohan ng eleksyon, is nagsama-sama yan. Kapag nagsama-sama talaga yan, is malaki talaga yung makukuha nilang boto. Diba? Pero kung yan, naghiwala yan, yung tatakbo si BP Sara ang presidente noong 2022, tapos si Bongbong Marcos tatakbo ng presidente din, maglalaban sila, dun mo malalaman kung sino yung mas marami. Diba? Kaya lang talaga nagsama yan, dumami, umabot ng ganong kalaki, is nagsama talaga ang supporter ng Duterte at ng mga Marcos. Diba? Bukod dun sa mga tao na gusto lang sila talaga iboto. Ito si Bongbong. In fact, siya po pinakamaraming tinambak sa kalaban. Wala pa kalahati. Si Bongbong Marcos po ngayon, ang anong tawag dan, yung majority president, sila ni Sara Duterte. Hindi po usapin niya ng usapin po yan ng performance. Alam niyo po, kahit sino po ang bumibira sa inyo, basta maganda ang performance, ano kakakaban nyo? Si Duterte, 6 na taon yan. May House Duterte pa. May narinig ba kayong House BBM ngayon? Wala naman eh. Yung direkta House Duterte, let Lenny lead. Harap-harapan yun sa lahat. Araw-araw nakikita namin yan. Pero ang tao, hindi nila mapapasunod dahil ang ganda ng pinapakita ni Duterte. Yan ang real talk.
Performance ang hinahanap ng tao, hindi yung mga tokis-tokis. Bahain nyo man yan ng magagandang ginagawa nyo. Sabihin nyo man na napakagaganda ni panahon ni Duterte. Hindi po namin, wala po kami nababasa. Ganda naman ang ginawa ni Duterte. Nakikita namin. Walang tulay, nagkaroon ng tulay. Walang walang skyway. Puta, may skyway. Dumaan ako sa skyway. Naku, natuwan-tuwa ako. No? Yung maniwala kayo sa akin eh. Yung performance po ng Pangulo, hindi po yung propaganda. Dahil po madali na i-counter ang propaganda ngayon. Ayon, natating natunghayan ang video na nagbula kay Banat Kapanig TV at syempre natunghayan natin ang boses na yon na nagbula kay Sir Badong Arratales. Ayan mga katunay, naku, lalong lumalala yung tension ngayon, no? Ano kaya mangyayari nito? Comment lang po kayo mga katunay sa comment box sa inyong mga opinion. And once again, I'm BT and I'm out. Peace.